Lassiter unang pumukol from the 3-point line. Mintis at ang bola mananatili sa Pilipinas. Well, kagabi against Iran, matumal talaga yung field goal shooting natin. Yung 3-point shooting natin, hindi rin uminit. Pero kung talagang saan tayo minaskadang departamento, yung rebounding na kung saan 44-21 ang advantage ng koponan ng Iran. Marakael getting the starting nod dito sa ating battle for third game. Scores the first 2 points para sa Gilas Pilipinas. Here comes Chinese Taipei. Baroka on the floor, pressuring the guard of the Taiwan. Mayroong kagad foul na nasilit dito kay Mark Andy Baroka. Kung napanood ninyo yung final quarter nung laban ng Pilipinas kontra Iran, marahil inisip nyo rin na hindi makakabalik si Baroka after suffering an ankle sprain. But ito nga yung mga hinahanap na attitude ng mga coaches, kung gaano ka matiisin, gaano ka sumakripisyo, maski meron kang karamdaman o kapansanan, maski na hindi kampyonato ang pinaglalabanan, importante pa rin dahil hindi lang ito ang tinitignan ng koponan ng Pilipinas. Looking down the road, ang pinaghahandaan natin ay ang 26th FIBA Asian Championships pagdating sa September 25 sa Wuhan, China. Pero ganyan naman talaga mga atleta no Coach Ronnie, as Marcus Douthit makes it 4-0. Kapag para sa bayan, di bali nang may iniinda, basta makalaban lang. Eh, sinasabi nga for flag and country talaga, kung kaya't yung mga ganyang klaseng mga attitude ang hinahanap ng mga coaches. Hindi lamang kahusayan, hindi lamang taas, kundi yung kung ano yung mga nasa puso talaga at yung pag-uugali. Chinese Taipei on the attack. Ganda naman ng pasang yon, and a foul is whistled on Dondon Ontiveros. Isang mga interesting fact dito, yung mga 4 na koponan na pumasok sa semifinals ay mga koponan na nakapagpanalo na ng mga kampyonato dito sa 33 years ng ating Jones Cup. Korea won in 99, Iran has won the last 2 titles, 09 and 2010. Chinese Taipei winning twice, likewise 2001 and 2004. Samantalang ang Pilipinas ay nanalo ng 81, 1985 and 1998. At yun nga yung Centennial team natin, coached by Tim Cohn, who had very nice words to say about our Smart Gilas program. Siguradong naiintindihan ni Coach Tim Cohn na hindi madaling magpatakbo, magpalaki at magpagulong ng programa ng basketball, lalong-lalo na pagdating sa level ng Asia. Nakita mo naman yung competition, nakita mo naman yung investment ng mga ibang bansa. Kaya bigyan natin ng sapat na pag-intindi itong ating koponan dahil ang talaga naman natin pinaghahandaan ay ang parating nga na FIBA Asian Championships na sasapit isang buwan na lamang mula ngayong araw na to. Lassiter knocks in his second attempt from the field. Yung assist galing kay Mark Baroka, turnover pa dito ang Chinese Taipei. Binanggit mo yung assist, kahapon ang assist count natin in 40 minutes, only total 4 compared sa 16 ng Iran. Yan ang dahilan kung bakit 59 points lamang ang ating total production kagabi. Our lowest offensive production so far here in the Jones Cup. Alfred sa ilalim, looking to establish his presence. Nakakuha ng basket, may kasama pang foul. So Philippines off to a hot start. Pero tandaan din natin, Coach Ronnie, na itong Taipei kahapon kontra sa Korea. As we take a look at this slow-mo highlight brought to you by Motolite pang matagalan. 11-2 yung start ng ball game na yun, pero nakabalik din naman kagad ang Taipei, kaya hindi pa rin tayo pwede pakasiguro. Timeout muna, 8-2 in favor of Gilas Pilipinas. Sinshuang Stadium dito sa New Taiwan City para sa 33rd edition ng inyong William Jones Cup. Kahuli-huli ang araw na po para dito sa torneong ito, and this is the battle for third. Gilas Pilipinas takes on Chinese Taipei and their animated fans. Makikita natin dito kung gaano kapanatiko ang mga nanonood dito from Chinese Taipei. Yan ang ating si Alan Peter Cayetano na pumunta pa dito sa Taipei upang suportahan ating Smart Gilas. At sabi nga natin, test of character, oo. Pero yung talagang pagpapakita sa ating mga kababayan kung gaano natin kamahal sila rito at kung gaano natin talaga binibigyang importansya bawat laro. Yan ang motivating factors dito para sa ating koponan. And Marcus Douthit having a good start. Yesterday, alam mo, gusto naman niya maganda yung simula niya. Pero may 7-3 sa harap niya. So he was forced to bring his game outside. No? At yun ang naging dahilan kung bakit hindi tayo nakapuntos na maaga at mabagal ang ating panimula. But every time the Philippines goes out on a flying start, good things are bound to happen. Like what we're seeing right now. Ahead tayo ng 7 puntos. Pinasok na itong Chinese Taipei si Creighton.
Outside jumper does not work. Ontiveros with that rebound. Here come our Blue Boys. Balik ulit sila kay Douthit dun sa loob. Marcus Douthit gets the 2 points. Magandang pasa nitong si Baroka. And we've seen na every time Marcus Douthit has shown that ability to dominate. Maganda yung ating nagiging takbo. 7 points out of the 11 coming from Douthit. Walang kamatchup na malaki dahil so far hindi natin nakikita. Itong si Wen Ting Tseng. Outside jumper, mintis pa rin, tapikan, napulot ni Baroka. Ito na naman tumatakbo ang Smart Gilas Pilipinas. Nagulat si Lassiter doon sa pasa na yon at tumama pa sa isa sa mga bata natin. Nakita mo na lang ang reaction dito. Forced turnover lamang yun, hiyawan na itong mga taga-sunod dito sa Chinese Taipei. In the first 3 and 5 of 3 minutes and 5 seconds of the first quarter, magandang depensa ng Pilipinas. 1 basket pa lamang ang naitatala rito ng Taipei. 2 free throws. 2 free throws. Ayan. Wala pang field goal tayo nakikita. So just under 7 minutes remaining sa ating opening quarter. Etong Chinese Taipei, hinahanap ang kanilang kauna-unahang basket from the field. Step back jumper. Mintis yun. Bakbakan sa rebound. Barakael ang pumulot. Baroka nagmamando para dito sa mga Pilipino. Shooting 5 of 6 from the field. Jumper from the outside. Mintis. Tapi ka ng bola na kanina ba? Baroka nang gugulo. 3 kalaban. Napunta sa Chinese Taipei ang bola. They look to move that leather around pero yung dikit ng depensa ng Pilipinas napakatibay dito. Short stab. Wala pa rin. Lassiter with the board. Gilas on the run. Taken away here by Chinese Taipei. Si Lassiter sumubok pa ng counter steal. Dahil sa walang inside presence sa offense itong Taipei, ang focus ng depensa ng Pilipinas ay sa perimeter. And in the first few minutes, maganda ang ating pag-contain at pag-cover. Lassiter with the bad pass, able to recover. At ngayon, bola na naman para sa Pilipinas. Defense kaya yung chinachant dito? Hindi ko ngayon kung one stop eh. Pwede rin, ano? As Baroka misses. Douthit battling 3 white shirts. Inabot ng foul. If you notice, lahat ng offense na tinatakbo natin, si Douthit nasa loob. He is not stepping out of the lane. Just understanding na wala nga siyang katapat. Wala nga siyang kamatchup in terms of fight. It must be such a welcome relief para dito kay Douthit. Less than 24 hours ago hindi niya matanaw yung ring eh. I'm sure na kagabi hindi nakatulog yan dahil hindi naman siya yung na-outperform lamang. We were outplayed thoroughly by Iran last night. And sabi nga ni Coach Raiko, the worst game ng Pilipinas for the entire stretch ng Jones Cup. At yun naman ang best game na nilaro. Itong si Haddadi. Imagine scoring 36 out of the 78 points of Iran. Ibang klase. Grabe talaga. Yun ang best game na nakita ko talaga nilaro niya. Outside jumper, wala pa rin. Itong Chinese Taipei shooting 0 for 6 from the field. Tinalo natin itong Chinese Taipei. Day 2, 90-78. At gaano ka nagbuti naman yung performance ng Pilipinas dito sa Jones Cup? Well, for sure, we're going to finish better than Jordan. And gusto lang natin sanang matabla yung third place finish na ating natala a few years back. Kanina nga po, Jordan settled for 6th place matapos silang matalo ng Japan sa battle for 5th. 5 segundo na dito sa shot clock. Follow-up is good. Finally, meron ng field goal ang Chinese Taipei. Babang field goal shooting for Taipei. And so far, yung depensa ng Pilipinas dito talagang mahigpit at hindi nagbibigay ng mga easy attempts from the outside. Baroka nakakita ng puwang, goes high off the glass. And for the last 3 games, Baroka has played an outstanding job doon sa backcourt position given the fact na wala itong si JV Casio na merong iniindang isang injury. Pull-up jumper is good para kay Chien. At ngayon, nagsisimula ng mag-init ang shooting na itong mga taga-Taiwan. Baroka with the leather. Punta sila kay Lassiter. To a sliding Douthit na ipit. Pulls up, still delivers. 16 points kagabi. At ito, mukhang 16 na ang gagawin. Dito pa lamang sa first quarter. Bumabawi, ano? Wala siyang nakikita ng eye-to-eye dito eh. Lahat talaga almost a head shorter than he is. Ganyan yung view kagabi ni Daddy. Yun yung nakita. Ganyan ang view niya, Daddy, buong buhay niya. Sa bagay.
Chia Wong-Chen now with 4 points in this game. 15-8 ang nasa ating talaan. Gilas Pilipinas, abante pa rin dito ng 7. They go to that backdoor cut once again. Dondon spins, buries that jumper. Dondon Ontiveros scoring his first 2 points. Huwag natin kalimutan na si Dondon ang naging dahilan kung bakit tayo pumasok sa semifinals. He had a breakout scoring game against Japan, leading us to win over Japan 94-78. At naalala ko dun sa Champions Cup, siya rin ang naging dahilan kung bakit nalusutan natin ang Jordan Day nang siya'y pumutok doon nung kanyang birthday. And he is a vital part of the rotation ngayon ni Coach Rico Toroman, and Baroka will be called for traveling. Dribbling violation ang tinawag dito kay Mark Baroka. Speaking of Ontiveros, yung performance niya dun sa Japan, he exploded for 12 points noong 4th quarter. Yes. Down by as much as 8 tayo late in the 3rd. Pero grabe yung naging performance noong 4th quarter. At yun ang naging dahilan kung bakit namroblema na itong kupunan ng Japan. And they were forced to defend the long court, and it freed up Marcus Doughtit underneath. Fadeaway jumper from the baseline, Mintis. Baroka couldn't find the numbers para sa mga naka-asul. Here comes the Gilas Pilipinas boys. Outside jumper, Lassiter, Mintis. Tapikan, last touch. Regular starters natin is si Chris Chu dito sa pwesto ni Dondon, samantalang si Japet Aguilar naman doon sa pwesto ni Macmac Baracael. But Coach Rico Toroman going for a different matchup sa kanyang iginuhit na game plan laban sa Chinese Taipei. Pull-up jumper, Creighton. Off balance na, pumasok pa. And naman ang disadvantage pag si Marcus Doughtit is forced to guard someone who has the jumper from 12 to 15 feet. Ayaw niyang lumabas sa shaded area, pero pag tumatama from the perimeter, wala siyang choice. He has to step out and for a split of a second, bitawan yung pangdepensa sa loob. Dondon with a long 3. At panig sa 10 ang abante ng Smart Gilas Pilipinas, 20-10. 25% ng puntos ng Pilipinas galing kay Dondon Ontiveros. 9 na puntos naman para dito kay Douthit. As that ball was slapped out of bounds. Taking a look at yung fade-away jumper kanina ni Creighton Douglas. Alam mo, lahat ng mga koponan dito sa Jones Cup ay makikita ng Team Pilipinas pagdating sa FIBA Asia Championships sa darating na September 25. Magandang gauge ito para sa ating koponan. Ano ang kailangan gawin? Ano ang kailangan baguhin? Ano ang mga kailangan idagdag? At ano pa ang kailangan pagbutihin upang tayo yung magkaroon ng pagkakataon na manalo doon sa FIBA Asia Championships. Patuloy na nga ang pagtama ng mga outside jumper dito ng Chinese Taipei. Baracael from the elbow, Mintis, and Douthit will be whistled for that foul as he tried to clear space underneath. I think isang teaching point para sa ating koponan is the importance and the value of perimeter shooting. Yung 3-point shooting, perimeter shooting, yan ang mga napaka-importanting aspeto. And looking at the other Asian countries, makita mo how they have worked, how they have developed shooters, and kasama talaga sa programa nila, hahanapin nila talaga yung mga personnel na may ganong klaseng katangian dahil kakailanganin mo unless meron ka 2-3 higante na kayang magdomina doon sa loob. 2013, it is Smart Gilas Pilipinas by 7 points. Pull-up jumper na naman. China-challenge nila lumabas nga. Etong si Douthit, tumatakbo na ang Gilas Pilipinas. It's a 4-on-2. Baroka to Dondon. Ayun, nadikita na kagad. Etong ating Cebuano hot shot. Baroka underneath. Iiwan sana para kay Baracael. Nanakaw na yung pasa. 2-on-2 the other way. At Douthit will clear that board. Magandang transition defense as Chris Chu try to draw charge. Nakita nga natin na traveling na yung galaw pero hindi napituhan. Pero magandang defensive stop para sa ating Smart Gilas. Baroka to Douthit. Nakoberan doon si Big Daddy Douthit. Here comes Chen once again. Will pick up a foul on Baracael. Kanina mabagal ang pace doon sa panimula. Itong Chinese Taipei, binibilisan yung tempo. At dahil sila ay naka 2-3 zone defense, every time makakuha ng defensive stop, tumatakbo sila trying to go for that relay pass, trying to challenge Marcus Douthit na kadalasan extensive minutes ang kanyang nilalaro. Yan ay kung hindi ma-foul trouble. Sasandaling pahinga para dito kay Marcio Lassiter. Balik siya sa sahig. Pinalitan naman niya yan si Dondon. Hindi, nandun pa rin si Dondon. Si Chris Chu malamang. Nandiyan pa rin.
Si Baroka Si nilabas Baroka. ni So Lassiter. si Christian will now move into the point guard position. Tandaan po natin, pangatlong laro na in a row na namintis na ito ni JV Casio because of a swollen knee. At yan ang nasipat kagabi ng Iran na kung saan dahil sa alam nila na isa lamang ang ating natural point guard, grabe yung on the ball pressure nila. At yun ang naging dahilan kung bakit hindi tayo maka-execute na maayos, hindi tayo makapunta sa ating mga scoring options sa ating half-court offense. Ontiveros to the left side. Lassiter di diskarte, nakakita ng konting crack sa depensa. And that teardrop works para kay Marcio. Over 56% from the field. Yan ang ating talaan from the outside. Kagabi, we only shot 38% against Iran. And yung 59 points na naitala natin is coming off an average of 95 points in the last two games prior doon sa pagharap natin kontra Iran. Eto, paubos na ang ating opening quarter. Pull-up jumper from 14 feet. Pasok para dito kay Hong. Individual defense, lalong-lalo na sa perimeter, has to step up. 5 seconds remaining sa ating opening quarter. Lassiter, Bebuelo. Lassiter fading away. Could not put the exclamation point, pero still good enough for a strong start para dito sa Gilas, Pilipinas as we take the lead at the end of the first 10 minutes. At sinasabi nga natin, every time we start out well, good things are set to happen for us. Tignan natin kung yan ay magiging totoo na naman para dito sa ating koponang Smart Gilas. 5 puntos para kay Ontiveros, 9 naman para dito kay Marcus Douthit as Smart Gilas Pilipinas will take this 22-16 lead at the end of quarter number 1.